Sa wakas, dahil 2 araw na ding hindi umulan, pagkatapos ng bagyong Opong, nakalabas din sa garden para mag-ayos ng mga halaman. Ang unang napagtuunan ng aking pansin ay itong Ficus nana na talaga namang gubat na, napakayabong, napakaraming dahon. Kaya nga pag tag-init ay ang dami-daming namamatak na dahon nito. Ariga po'y pag napabayaan ay parang nakakatakot dahil nagiging parang balete na maraming ugat. Parang pag pinabayaang nakadirect ito sa lupa ay para talagang magiging malaking puno ng balete na napakaraming naglawit na ugat na parang yung pinaglalambitinan ng mga engkanto sa gubat. So ari nga, naisipan kong ayusin ang mga halamang ari na medyo matagal-tagal ding napabayaan. Ang ginawa ko ay nilinis ko muna yung palibot ng Ficus nana, yung ibabaw ng lupa sa loob ng plastic container. Pagkatapos ay pinag-aalis ko yung napakaraming mga sanga. Hinawan ko maigi at inalis ko rin yung mga hindi kailangang dahon. Pati yung mga ugat nagsala-salabat doon sa puno ay inalis ko yung iba. Sa isip-isip ko, pagka nakabili ako ng maraming paso ay ililipat ko na ito sa paso, lalo na pagka nagsisimula na itong maging bonsai. Ngayon, paano ga ito magiging bonsai? Napakadali pong gawin itong bonsai. Kailangan lamang ay ma-maintain natin yung pagpuputol ng tumutubong maraming sanga, at kailangan ay lagi nating inaalis yung malalaking dahong sumisibol sa mga sanga. At syempre kailangan ay yung mismong puno ay umusli sa lupa. Pagka nakita natin na malaki na yung puno, nakausli na yung mga ugat, ay madali na yung gawing bonsai. Yun na din ang panahon para ilipat natin ang ating Ficus nana sa magandang paso. At doon na natin ipagpapatuloy ang pagbubonsai sa halamang iyon. Tandaan po natin na kailangan ay mapausli natin yung mga ugat at mapalaki natin yung puno para mukhang-mukha talagang bonsai ang ating ginawa. Kung kinakailangan po para mapausli natin yung mga ugat ay ating lalagyan ng kalang na bato sa ilalim, o kaya ay ating tatalian ng maliit na kawad para hindi natutumba yung ating ginagawang bonsai. At kailangan din po ang paso na paglilipatan natin ay yung hindi malalim. Yung kailangan ay yung, ang tawag dito sa amin ay malanday ang paso, o yung hindi gaanong kalaliman ang hukay
Pagka po nailipat na natin yung ficus sa paso at nagsisimula na itong ma-develop sa pagiging bonsai, ang maganda ho ay ating tataniman ng moss, yung lupa, o kaya ay lalagyan natin ng magagandang pebbles, at marami naman hong nabibili noon at mura lamang naman iyon. Pagka ho ating napaganda yung ating bonsai, ay tunay na daig pa ho ang tayo na marakas sa Huwebesan. Yun nga pala hong Huwebesan ay yun ang market day dito sa Batangas City. Napakadami nga pala pong halaman na pwedeng gawing bonsai. Yung katulad nung dating aking vinidyo na coconut bonsai, tapos ay ito nga yung ficus, tapos ay pwede din pong gawing bonsai yung tsaang gubat, dahil maganda po yun at may green. Napakaganda pagka ginawa natin yung apiary na ating ginukortehan yung dahon, at pagkatapos ay yun ho ay nalaki din ang puno at nagiging parang bonsai. Pero ang pinakamaganda pong bonsai ay yung hinuhukay dun sa mga bato sa mga isla. Yung gapong mapipino ang dahon, doon talaga kumukuha ng halamang pambonsai. Kaya nga lamang, yun po ay napakadami sa aming lugar sa Isla Verde. Dahil napakarami po dong maliliit na bato na parang mga islands na sumulpot dun sa dagat, ay napakarami pong gagawin bonsai na sumibol dun sa ibabaw ng mga bato. Kaya nga naman, hindi naman po pwedeng basta manguha noon, dahil siyempre pag nahuli kayo ng DNR ay di kulong. Ang iba pa pong nakita ko sa mga vlogger na napakaganda pagka nagawang bonsai ay yun pong welcome plant. Kasi yung pong welcome plant ay pagka tumatanda na ay malaki ang naiiwang bungo. Pagka po nagsibulan ang mga dahon noon ay maliliit na yung mga sanga at maliliit yung mga dahon, kaya lumalabas din para siyang bonsai. Pero ang pinakamaganda po sa lahat na bonsai na nakita ko, yung ginagawa ng mga taga Thailand ay yun pong adenium, o yung sa atin ay kalatsutsi. Kung minsan po yung pagbubonsai ay ginagamitan din natin ng kawad, yung mahahabang sanga, para mailiko natin kung saan natin gustong iliko. Pero dahil ang mga ginagawa ko pa naman buong bonsai ay maliliit ang sanga, kaya hindi ko kailangan gumamit ng kawad. Ako po yung magpapaalam na sa inyo lahat, dahil wala na rin po akong masabi, at sobra ng dami ng aking ng eslab. Yun ay naririnig ko sa matatanda sa aming lugar nung ako'y bata pa. Sabi nung mga matatanda, ari kang batang ari, wala nang ginawa kundi ngumaslab. Kaya dahil po sa matindi kong pagnanasang tumigil na, ay di hanggang dito na lamang po itong aking video. At siyempre, katulad ng palagi kong sinasabi sa inyo, lagi kayong mag-iingat. Maraming salamat. At hindi ko malilimutan ang patuloy ninyong pagtulong dito sa aking maliit na channel.